Ang probinsya po ng Batanes ay composed ng 10 islands, 3 lang po ang inhabited. Ito po ay may population na around 16,000 at ang predominant na livelihood activity ay fishing at saka farming. Ang klase po ng farming namin dito sa probinsya ng Batanes ay yung subsistence level kung saan yung bawat household po ay nagpo-produce ng sarili niyang gulay, nag-aalaga ng sarili niyang baboy, baka, manok. Traditionally, ganun po ang klase ng agricultural system. Dahil very geographically isolated kami from the mainland, wala kaming ibang source kundi mag-produce dito sa isla. Ang Community-Based Participatory Action Research ay inilunsad ng Bureau of Agricultural Research sa lahat ng regions upang mapabilis ang pagpapalaganap ng tamang pamamaraan o teknolohiya sa pagsasaka. At ang pangunahing layunin nito ay mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. So, ang Department of Agriculture Region 2 ay isa sa mga regions na bukas at na malugod na tumanggap ng SIPAR project. So, bilang paghahanda, nagsagawa ng training o pagsasanay tungkol sa participatory rural appraisal na dinaluhan ng mga kalahok mula sa DA research stations at sa provincial local government units at iba pang kalahok na maaaring makatulong sa proyekto. So, upang matugunan yung pangangailangan ng buong region, ang SIPAR project ay ipinatupad sa 5 probinsya, kabilang na dito yung Batanes. So, bumuo kami ng SIPAR team sa region at sa bawat province. So, sa pagtutulungan ng nasabing SIPAR team, na kabilang na nga yung DARFO2, yung Research Outreach Stations, at makasama natin sa Provincial Local Government Unit, pati na rin yung mga identified na Municipal Local Government Unit, ay nagsagawa ng participatory rural appraisal dito sa Batanes upang malaman kung ano yung mga kakulangan o pangangailangan natin sa teknolohiya o intervention sa pagsasaka na siyang makakatulong sa mga farmers o mga magsasaka natin upang mapataas ang kanilang ani at kita. After nung PRA, lumabas po dun sa resulta ng PRA na dun sa coastal areas, ang kailangan po ay yung year-round supply ng vegetables dahil since subsistence level ang farming at seasonal ang production. Pag sinabi po nating seasonal, usually yung farmers ay nagtatanim ng mga crucifers and other chop suey vegetables towards mga December to February. At yung iba ay nagtatanim during the rainy season ng yung ibang klase ng gulay. Meron pong kakulangan sa gulay, sa supply ng gulay pagka panahon ng summer at hanggang mag-rainy season. So ang gusto nating tingnan na i-correct doon ay kung paano po masustain yung supply throughout the year sa coastal areas. Doon naman po sa ating upland areas, predominantly tinataniman natin ng root crops saka ng garlic dahil ang garlic po ang main cash crop ng probinsya ng Batanes. Yun lang po yung crop na pwede nating export outside ng probinsya kung saan kumikita po yung farmers. So, after root crops po, garlic po ang tinatanim. So, since heavy feeders po yung dalawang crop, kailangan pong matutukan yung soil fertility regeneration. So, yun din po ang gusto nating tutukan dun sa upland areas. Dati, hindi tayo nagko-conduct ng PRA. So, nagpa-planning na lang tayo, tapos kung ano yung plano, ini-implement natin. So, in the case ng SIPAR, since gumagawa tayo ng PRA, nate-trash out po natin yung mga issues at nalalaman natin talaga kung ano ba yung eksaktong problema dun sa ground level, dun sa farmers' fields. So, malaki ang naitutulong niya in terms ng pag-identify ng solutions sa perceived problems ng farmers dahil natutumbok or natututukan natin yung actual problem instead of just implementing a project na hindi nga natin alam kung makakasolve dun sa problema mismo ng farmers. So, napakalaki po ng naitutulong ng PRA dun sa pag-conduct po ng isang project katulad ng SIPAR. Yung result ng PRA ang naging basehan sa pagbuo o pag-conceptualize ng community-based participatory action research
in enhancing productivity and profitability in the coastal and upland province areas of Batanes. So yun ang umpisa ng proyekto. Yung proposal po natin para dun sa CPAR ay nakatuon po dun sa dalawang development zones, yung coastal at saka yung upland areas natin. So dun sa coastal areas natin, katulad nung lumabas sa ating PRA, kailangan po nating gawing year-round yung production natin ng vegetables upang maiwasan po yung pag-import natin ng vegetables from the mainland during the lean months. Nag-identify po tayo ng specific crop na itatanim nila dahil para ito maiwasan natin yung surplus sa market or walang overlapping. So sa Basco po, yung mga naka-assign na crops po doon, yung katulad nung cabbage or yung crucifers, then yung and other crops na yung tinatawag nating chop suey vegetables. Same as sa Mahataw, kasi yung Basco and Mahataw may adequate source of water. So, kaya yun po yung na-identify natin na crops para dun sa 2 municipalities. Then sa Iba na po yung eggplant. Then sa Uyugan po yung sweet pepper and ampalaya. Then sa Sabtang, squash, same as Itbayat. Considering na separate island po sila, yung kalabasa mas matibay dun sa pag-transport ng commodity na yun. Yung seeds, binibigay po ng provincial government through the Provincial Agriculturist Office and Municipal Agriculturist Office at from the Department of Agriculture din. So tuloy-tuloy po silang nabibigyan po ng seeds na kailangan nila. And also yung technical assistance. Along with the year-round vegetable production natin, kailangan nating introduce yung organic production technologies na kailangan ng farmers para maitaas po yung kanilang production. Dahil sa traditional farming, although organic in nature po, hindi sila, in terms of fertilizer, hindi sila nag-a-apply ng fertilizer. At dahil gusto natin continuous yung supply, ay kailangan pong introduce yung mga organic fertilizer, yung organic pesticides, at yung iba pang technologies ng organic vegetable production. Dun sa upland areas, ang naging strategy is i-modify po yung kanilang cropping pattern. Instead na kamote, garlic, ay nilagyan po natin ng input na legumes yung cropping pattern. So kamote, garlic, mung bean, para po yung mung bean, bukod sa magiging crop siya na makakatulong sa soil fertility regeneration, ay magiging income earner din po para din sa farmers. Dahil yung extra production po sa mung bean ay binebenta po or ginagamit din po ng household. So yun po ang naging strategy natin at in-implement po natin across the 3 municipalities of Basco, Mahataw, and Ivana. At mayroon po tayong, for the upland areas, meron po tayong 3 cooperators. For the coastal areas, another 3 cooperators. Ang average area po na tinutukan natin dun sa upland per farm ay 1,000 square meters. And dun sa coastal areas, meron po tayong 400 to 500 square meters. Depende po dun sa farm ng farmer. Bali nung in-implement natin yung project dun sa coastal areas, nag-introduce tayo ng compost production. Nung una, yung normal compost production lang po yung in-introduce natin. Then later during the project, ay na-introduce po natin yung vermicomposting. Yun yung pinakauna. Ang pangalawa ay tinrain din po natin sila, tinuruan natin sila dun sa paggamit ng botanical pesticides bilang pamatay peste dahil ayaw po natin na ma-introduce sila sa synthetic pesticides.
Ang isa sa nakita namin na pinaka-effective na intervention natin na na-introduce ay yung trellising, especially sa tomato. Kasi dati hindi po nagtitrellis ang farmers ng tomato. Yung tomato po natin, pag nilalagyan natin ng trellis o balag, ay umaabot po ng mga 4 to 6 months yung productive life niya. Tuloy-tuloy po mamunga, tapos pagka nag-degenerate po ay magpupruning lang, magre-regenerate ulit at mamumunga. So pag wala po siyang trellis, maaga pong namamatay, mga 2 to 3 months lang po ang harvesting natin. So yun po ay nakakontribute sa increase in production dun sa ating CIPAR sites. Ang isa pa po ay yung nag-introduce tayo dun sa CIPAR sites ng raised bed dun sa pagtatanim ng gulay. Kasi dati po, tinatanim lang na walang mga kanal at hindi nire-raise yung bed. So pag ni-raise mo po yung bed or naglagay ka ng kanal in between plots, ay mas madali po yung farm operations at hindi po naaapakan yung bed at naiwan pong buhaghag yung lupa. Yung sa seedling production natin, ang inintroduce po natin ay yung paggamit natin ng seedling trays. So, yung ibang farmer ay kung walang seedling tray na magamit, ay gumagamit po ng disposable cups or kung ano man po yung available sa farm. Para po yung seedlings na tinatanim nila dun sa kanilang mga plots ay pagkalipat po ay hindi na madidisturb yung root system, tuloy-tuloy po ang pagtubo. Dun sa upland areas natin, ang inintroduce natin ay yung legumes dun sa cropping pattern nila na nakatulong po sa pag-regenerate natin ng soil fertility at nakatulong din po para madagdagan yung income ng ating mga upland farmers. Yung sa upland cropping pattern natin, within the cropping pattern, nag-introduce tayo dun sa garlic POT ng mulching at yung paggamit ng animal manure before planting. So nagbe-basal sila ng animal manure para po yung garlic natin, ay yung ma-produce natin na organic garlic ay mas maganda ang quality at makaka-fetch po ng mas mataas na market price. Yung sa sweet potato production natin ay since may siningi tayong legume crop dun sa cropping pattern, tumaas din po ang naging production. Ini-intensify natin ang production ng sweet potato dahil nga may tinatayong root crop processing center dun sa may station. So para po ma-supplyan natin ng raw materials pag naging operational na. So kaya po tayo nag-encourage ng production ng organic sweet potato. At yung garlic natin ay para po may maibenta tayo dun sa organic markets outside ng probinsya. Sa akin, talagang malaki ang naitutulong ng CIPAR project kasi noon dati na kaming magsasaka mula pa nung pagkabata ko. Naman ako na sa mga ninuno namin yung pagsasaka pero yung dating tradisyon pa yung natutunan ko. Pero mula nung nagkaroon ng programa yung CIPAR, malaki ang naituro sa amin na pagbabago kasi may mga bagong teknolohiya kung papaano yung pagtatanim, pangangalaga sa mga tanim, saka yung paggamit ng mga botanical pag-control sa mga peste na hindi ka gumagamit ng mga chemicals. Kasi noon wala pa yung CIPAR, halos yung tanim namin noon, halos hindi pa magkasya sa pampamilya namin. Pero nung nagkaroon ng programa yung CIPAR, kaya ko nasabing malaking naitutulong dahil yung iba na iulam namin, yung iba na ibebenta pa, at mayroon pa kaming natutulungan ng mga kapitbahay kasi mayroon pang pinapamigay lang. Pag-a-apply ko po dito, nakatulong sa hanap buhay ko, lalo na sa pamilya ko. Doon kami nakakuha ng pang-araw-araw namin na kailanganin. Nakakatulong sa pamilya, mas sumobra pa, binibenta ko yung iba. Tapos nagpapasalamat din ako sa CIPAR kasi dahil sa kanila, gumanda po yung medyo pamuhay namin. After po ng project ay syempre ang magiging problema ay yung sustainability. Paano po natin ma-assure na yung mga interventions na ating in-introduce na nakita natin na beneficial sa farming ng mga taga-Batanes ay ma-adapt at mapapass on from generation to generation to improve the living condition of the farmers. So, ang
naging strategy po ng provincial government ay inadapt po yung interventions na yon para makapag-craft ng iba't ibang programa na patungo po sa vegetable production. Para po matuloy-tuloy yung project na ito, gumawa po ng programa yung provincial government through the Provincial Agriculturist Office. Sinusupport din namin itong food security program ng agriculture through our various programs. Our priority program namin is yung sa intensified vegetable production, then yung sa gulayan sa barangay, then we have this organic garlic production, then sa organic legume, then sa corn, we still have sweet potato and other projects that supports the food security in our province. Ni-implement namin or pinapalo namin yung system ng SIPAR dun sa vegetable production dito sa province of Batanes. May mga ibang projects po tayo na funded under the 20% development fund of the province. Yun po yung gulayan sa barangay. Tapos yung faith project natin, yun yung food always in the home na sinasabi natin. Ang objective din yan is yung sa production ng adequate vegetable. Ganun din po sa BIG natin or biointensive gardening. Halos the same po yung mga concept nila, yung tatlo. Tapos meron pa tayong isang project na yung sa intensified mung bean production. Kasi nung nakita namin na ang Batanes ay laging nag-i-import ng munggo. When in fact, nakikita namin dito sa probinsya na pwedeng mag-produce yung Batanes. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pakikipagtulungan natin sa local government units since inadapt nila yung project natin sa kanilang sariling mga proyekto. So nag-upscale sila at their own using yung technologies na inintroduce natin sa SIPAR dito sa Batanes. Base po dun sa resulta ng project na to ay ina-encourage natin lahat ng Ibataan farmers. In fact, ang buo pong technical workforce ng Provincial Agriculture Office along with the technical workforce po ng Department of Agriculture ay nagkakaisa po pati sa munisipyo upang i-promote po ang ating mga organic production technologies na nakita natin dito sa project na very effective po para ma-increase natin yung production and income ng mga farmers dito sa Batanes. Gusto po namin pasalamatan. Unang-una ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research na nagbigay po ng pondo para sa project na to. Ang DA Regional Office at ang DA Batanes Experiment Station dahil sila po yung katulong natin sa pag-implement ng project na ito. At panghuli po ay gusto kong pasalamatan yung mga katuwang natin sa munisipyo at yung mga farmers natin, farmer cooperators at lahat po ng tumulong para maging successful po yung project natin sa SIPAR.